Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Papa? Sigaw nito habang kumikinang ang mata na nakatingin sa kanyang ama na hindi maipintang itsura. What the? Ang tanging lumabas sa bibig niya habang kinikilala ang itsura ng batang babae. Tumatakbo ito palapit sa kaniya. Si Amanda, ang kanyang anak kay Sophia. Halos lumabas na ang puso ni Sophia nang siya'y makababa ng sasakyan habang mahigpit ang hawak sa kamay ng batang kasama niya. Hindi niya alam ang dapat maramdaman sa mga oras na ito dahil naghalu-halo ang emosyon niya nang muling makaapak sa harap ng asyenda na ngayon na lang ulit niya nakita. 4 na taon ang nakalilipas simula nang takasan niya ang lugar na ito. Nangako siya sa sarili na kailanman hindi na siya aapak sa lupang ito, subalit kinain na rin niya ang kanyang sinabi. Dahil ito siya, nakatayo mismo sa harap ng hasyendang isinusumpa niya. Mama, ito po bang bahay ni Papa? Napatingin siya sa batang babaeng kasama niya. Mababaks dito ang pagkasabik na makita ang kanyang ama. Ito nga, Amanda. Yumuko siya ng bahagya para tingnan diretso sa mata ang kanyang anak. Anak, huwag mong kakalimutan ang sinabi sa'yo ni Mama. Okay ba? Huwag kang maglilikot. Oras na makapasok tayo sa loob ng asyenda. Maraming monster sa loob at ayaw nila sa may ingay. Behave ka lang, okay? Nakangiti itong tumango sa kaniya, subalit hindi pa rin panatag ang kalooban niya. Muli niyang inangat ang tingin sa asyenda. Huminga ng malalim bago pindutin ang doorbell na nasa gilid ng malaking gate sa harapan nila. Ilang saglit lang, bumukas ito hudyat na pinapapasok sila sa loob. Behave lang tayo, okay? Muling paalala ni Sophia sa kanyang anak bago sila tuluyang maglakad papasok ng hasyenda. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, siya namang lakas na mintig ng puso niya. Hindi niya mabilang kung nakailang lunok na siya sa sariling laway sapagkat nilalamon siya ng kaba at takot. Hindi niya alam kung paano haharapin at papaliwanagin si Rafael dahil sa loob ng 4 na taon, ngayon na lang ulit sila magkikita. Miss Sophia, kayo na ba yan? Huminto siya sa paglalakad sa pasilyo nang marinig ang isang boses ng lalaki mula sa gilid niya. Lumingon siya dito. Pamilyar ang itsura pero di na niya matandaan ang pangalan nito. Binaba nito ang tingin sa batang kasama niya. May kasama kang bata. Anak mo ba yan? Anak namin. Nang sabihin niya iyon, nanlaki ang mga mata nito. Wala pa siyang binabanggit na pangalan pero batid na nito kung sino ang tinutukoy ni Sophia. What the? Matutuwa si boss nito. Bibig mo. Ani Sophia saka itinuro ang anak niya na nagtataka sa usapan ng 2 matandang kasama niya. Pasensya na. Na-excite lang ako. Napakamot ito sa batok saka nginitan ang batang nakatingin sa kaniya. Hi baby girl. Ako pala si Tito Idriel mo. Anong pangalan mo? Amanda po. Sagot nito saka may tinuro sa bandang mukha ni Adriel. Bakit po may sugat kayo sa mukha? Yung monster po ba ang may gawa niyan sa inyo dito? May ingay po ba kayo? Monster? Natatawang wika nito saka kinapa ang peklat na nasa pisngi niya.
Hindi ito gawa ng monster. Marka ito ng katapangan ko. Katapangan? Takhang tanong ni Amanda. Bakit po kayo may sugat kung matapang kayo? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Hindi malaman ni Adriel kung dapat ba siyang matawa sa kainosentehan ng bata sa harap niya o masaktan dahil may punto naman ang sinabi nito. Tumikhim si Sophia upang kuhanin muli ang atensyon ni Adriel. Nasaan siya? Pwede bang dalhin mo kami sa kaniya? Sige, sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo kay boss. Natutuwang tumalikod si Adriel upang gabayan ang dalawang bisita nila. Marami itong kinikwento habang nilalakad sila sa pasilyo, pero hindi magawang makinig ni Sophia sapagkat abala ang isip niya kung ipapakilala si Amanda kay Rafael na walang idea sa pagpunta nila dito ngayon sa hasyenda. Alam mo bang ilang private investigator na ang kinuha ni boss para lang ipahanap ka? Meron din siyang pinalipad sa ibang bansa para lang ipahanap ang babaeng tumakas ng pera niya. Tumigil si Sophia sa paglalakad. Saka tinaasan ng kilay si Adriel na panay pa rin ang salita habang dire-diretso naglalakad sila sa pasilyo. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito, pero alam niya sa sarili kung anong totoo. Mukhang ito yata ang walang alam sa pinagkasunduan nila ni Rafael na 4 na taon na ang nakakaraan. Wala pa rin pinagbago. Pinaikutan niya ito ng mata saka nilingon si Amanda na wala na pala sa tabi niya. Oh my gosh! Amanda? Napahinto si Adriel sa paglalakad at pagdaldal sa sigaw ni Sophia. Nilingon niya ito at nilapitan. Bakit? Anong nangyari? Tanong nito pero di na siya nakakuha ng sagot na magbadaling umalis si Sophia sa kinatatayuan niya upang hanapin ang anak niya. Wala na siyang pakialam kung mayroon pa din bang rules and regulations dito sa hacienda na inaapakan niya dahil ang importante ngayon ay mahanap niya si Amanda. Papa! Masayang wika ng batang babae habang nakaangat ang mga kamay na tila ba gustong salubungin ng yakap ang kanyang ama na halos di makagalaw sa kinatatayuan nito. Mr. Garcia, sino ang batang ito? Tanong ni Adi habang pinagmamasdan ang bata sa harap nila na tila walang pakialam sa naabutan kanina. Mayroon pala kayong anak? Hindi ko alam ang bagay na yun. Labas! Matigas na sambit ni Rafael kay Adi. Sa kanya ito tinupunan ng tingin. Bukas na tayo mag-usap. Pero, lalabas ka o gusto mong ipakaladkad pa kita? May diing sabi niya at handa na sana magbuga ng apoy nang maramdaman ang presensya ng batang babae sa gilid niya. Mariin siyang napapikit. Kung gusto mong bigyan kita ng isang pang pagkakataon, ay lumabas ka na ng opisina ko ngayon. Wala kang pagsasabihan tungkol sa nakita mo. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa kasino mo. Mabilis naman itong nakuha ang nais iparating sa kanya ni Rafael at dali-daling umalis sa pagkakaluhod para lumabas ng silid. Papa, sino po siya? Monster din ba siya? Inosenteng tanong ng bata sa gilid niya. Inaaway niya po ba kayo? Binaba ni Rafael ang tingin kay Amanda. Hindi niya alam kung anong dapat na i-react dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya sa personal ang kanyang anak. Kakaiba sa pakiramdam. Hindi niya maintindihan. Para may kung ano sa loob niya ang gustong kumawala. Amanda? Kapwa sila napalingon sa pintuan nang marinig ang boses ng isang babae. Humahangos ito ng tumakbo papunta sa kinatatayo nila at mabilis na niyakap si Amanda. Hindi ba't sinabi kong behave lang tayo? Huwag kang malikot. Pinakaba mo ako anak. Huwag mo nang ulitin. Please lang. Sorry mama. Malambing na wika ni Amanda. Saka niyakapablik ang ina pero hindi ito nagtagal nang maalala kung sino ang nasa tabi nila. Ay mama, nakita ko na si papa. Ito siya oh. Doon lang napagtanto ni Sophia kung nasaan siya. 4 na taon na nakalilipas pero tila walang nagbago
sa estilo ng kwartong ito. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat na nangyari sa pagtiran niya dito sa asyenda. Nang sandaling maamoy ang opisina na pagmamayari ng lalaki sa harapan niya. Mula sa pagkakaupo, siya ay umayos ng tayo at nang magtama ang kanilang mga tingin, nakaramdam siya ng kuryente sa buong katawan. Long time no see, sambit ni Rafael habang ang mga mata nito ay tila sinisimula naman siya na tunawin. Iyong boses nito ay nagpatas ng balahibo sa katawan niya at pagbilis ng kabog ng dibdib niya. Para siyang nawalan ng kakayahang magsalita, gayong madali namang tugunan ang pagbati nito sa kaniya. "Yeah, long time no see," ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Hinawakan niya si Amanda sa magkabilang balikat upang ilapit ito sa kaniya. "Sorry kung bigla ng pagpunta namin. Si Amanda kasi, gustong gusto ka na niya na makita at makilala." Binaba ni Rafael ang tingin sa bata. Nakangiti ito sa kanya habang patuloy ang pagningning ng mga mata. "I see." Hindi alam ni Rafael kung tama ba ang naging tugon niya dahil sa mga sandaling ito ay hindi niya rin alam kung paano magpapakilala sa anak niya. Saglit na mayani ang katahimikan sa buong kwarto. Tanging tiktak ng orasan ang gumagawa ng ingay na lalong nagbigay ng nakakailang na hangin sa pagitan nila. Boss, narito si Sophia, kasama yung anak nyo." Hindi na natuloy ni Adriel ang balak niyang sabihin na makita ang dalawang bisita na nasa loob na ng opisina. Natikom ang kanyang bibig at dahan-dahang umatras para sana umalis nang tawagin siya ni Rafael. "Adriel, sabihin mo sa ibaba, maghanda sila ng pagkain para sa kanila." Utos ni Rafael. "Ay hindi na. Okay lang, busog pa ako." "Ako po, gutom na po ako." Ani Amanda. Tumingin siya sa kanyang ina at ama. Saka hinawakan ang parehong kamay nito bago hinila palabas ng opisina. Huminto siya sa tapat ni Adriel. "Tito, kayo na po ba ang bahala sa monster dito? Liligtas ko na po si Papa." "Ha?" Takhang tanong nito saka binalingan ng tingin ang mga magulang. Oo sige. Ako na ang bahala sa monster dito." "Okay po, ingat po kayo." Saka ito mabilis na umalis kasama ang magulang. Si Sophia ay pilit na pinakakalma ang anak pero sa sobrang saya at kagalakan nito, hindi siya makontrol ng ina. "Amanda, huwag malikot dito. Hayaan mo na siya na gawin ang gusto niya." Ani Rafael na hindi inlis ang mata sa batang nakahawak sa kamay niya, habang ang kabila naman ay na kay Sophia. "Wala namang monster dito. Safe siya." Napalabi na lamang si Sophia at hindi na sinubukang umangal pa. "Wow! Ang daming foods!" Hindi maitago ang saya at galak sa mukha ni Amanda habang pinanonood na ibaba ang mga putahe na inihanda para sa kanila. Kagaya ng dati, halos mapuno ang mahabang mesa sa dami ng pagkain na nakahain dito. Sila lamang tatlo ang nakaupo sa hapagkainan. Pero malapiesta pa rin talaga ang handaan dahil sa dami ng pagpipilian. "Mayroon ka bang gustong pagkain na wala dito sa mesa?" Tanong ni Rafael na sa kauna-unahang pagkakataon, siya naman ang gumawa ng paraan para kausapin ang anak niya. "Ang rami na po nito, Papa. Sobrang dami. Baka di ko po maubos." Anito dahil hindi makapili kung ano ang unahin niya na kainin. "Masarap po lahat. Ano po ba ang paborito nyo dito, Papa?" Ibinaling ni Rafael ang tingin sa mga pagkain na nakahain, sabay turo sa isang container na may lamang lasagna. Sige. Iyon po ang una kong titikman, tapos kapag gusto ko siya, ay favorite ko na rin po siya." Ani Amanda na naging dahilan ng pag-angat na magkabilang dulo ng labi ni Rafael. Hindi yun nakaligtas sa mata ni Sophia. Kaya yung kaba na nararamdaman niya ay mabilis na naglaho dahil base sa kanyang nakikita, mukhang madaling magkakapalagayan ng loob ang mag-ama.
Nang magkaisip si Amanda, hindi na siya nito tinigilan sa pagtatanong tungkol kay Rafael. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi ito nagpapakwento tungkol sa kanyang ama, na gustong-gusto niyang makita noon pa. Bilang isang ina, tungkulin niyang sagutin lahat ng tanong ng anak, pero limitado lang dahil hindi lahat ay kailangan nitong malaman. Katulong din niya sa pagpapaliwanag si Manang Linda, na hanggang ngayon ay kasama pa rin nila sa kanilang bahay. Isa ito sa kinukulit ni Amanda na magkwento, at kagaya ng ginagawa ng ina, maingat nitong sinasagot ang mga tanong ng bata sa kaniya. Halimbawa na lang ang mundong ginagalawan ni Rafael. Wala silang balak sabihin ang totoo tungkol dito, kaya madalas silang ibahin ang usapan. Wala rin balak sabihin ni Sophia ang tungkol sa naging kasunduan nila ng kanyang ama, na hanggang ngayon ay pinuproblema niya. Isa rin sa dahilan kung bakit siya naparito ay dahil sa bagay na yon. Nais niyang kausapin si Rafael tungkol doon, pero hindi niya alam kung paano ito bubuksan. Gayon nagsisimula palang bumuo ng memorya ang dalawa sa harap niya. Ayaw niya itong masira, kaya pinilit na lamang niyang manahimik muna. "Mama, isama po natin si Papa doon po sa pinuntahan natin dati. Iyon pong may mga malalaking fish, tapos may mga dinosaur pa. Tsaka yung may mga lion. Maganda doon. Hindi po ba, Ma? Punta tayo po doon. Isama po natin si Papa." Nabalik siya sa realidad nang usapin siya ni Amanda. O sige anak, next time." Aniya, sabay kuha ng baso ng tubig at uminom. "Papa, sama ka dun po ha. Masaya kaya doon. Maraming fish doon na malalaki pa. Tapos may sirena pa po." Kwento ni Amanda na hindi na makuhang kumain dahil sa pagkukwento niya sa kanyang ama. "Tsaka maganda po doon. Maraming mga ilaw na iba-ibang colors." Napangiti si Sophia. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa ganitong sitwasyon, at kung noon hindi niya gusto magkaroon ng anak, ngayon nag-iba na ang paniniwala niya. Sobrang dami niya napagtanto sa buhay nang dumating si Amanda. Para siyang binuhusan ng malabig na tubig upang magising sa mahabang panaginip at harapin ang katotohanan. Noon puro pera at mga luho lang ang nasa isip niya. Ngunit ngayon ay ang kaligtasan na ng kanyang anak. Nang sila'y matapos sa pagkain, nagyayang maglibot si Amanda sa asyenda. At hindi naman iyon tinanggihan ng kanyang ama. Tatlo sila naglalakad sa pasilyo at nililibot ang bawat sulok kung saan sila dinadala ng kanilang mga paa. "Para tayong nasa palasyo, Mama. Ang laki po ng bahay ni Papa." Ani Amanda na mangha-mangha sa bawat lugar na kanilang hinihintuan. Para kay Sophia, wala pa rin pinagbago ang hasyenda. Tahimik pa rin at tila nakatira ka sa isang abandonadong museo. Maganda nga sa una, pero masasabi pa kaya itong maganda ni Amanda oras na malaman nito kung anong klaseng lugar ang tinitirahan ng kanyang ama? "Wow! Ang dami pong flowers!" Nagtatalon si Amanda nang makarating sila sa hardin, na kung saan punong-puno pa rin ng halaman at bulaklak ang likurang bahagi ng hasyenda. Kung gaano kalungkot sa loob nitong malaking bahay, siya namang saya at ganda sa hardin dahil sa makukulay na bulaklak sa paligid nito. Halatang hindi napapabayaan dahil napakalinis at aliwalas ng buong kapaligiran. May paru-paro pang nagliliparan sa itaas na lalong ikinatuwa ni Amanda, at hindi mapigilan ang sarili na ito'y habulin sa hardin. Naiwan ang dalawa sa pahingahan habang pinagmamasdan ang kanilang anak na galak sa ganda at kaginhawaan nitong lugar. Umihip ang sariwang hangin sa kanilang kinatatayuan. Nagbilang hanggang 3 si Sophia bago kuhanin ang pagkakataong ito para kausapin si Rafael. "Alam kong nangako ako na ibibigay ko sa iyo si Amanda. Oras na mag-iisip na siya." Panimula niya nang hindi inaalis ang tingin sa bata. 4 na taon ang lumipas at marami na nagbago. Akala ko kaya kong mawala siya sa akin, pero hindi pala. Hindi ko kayang mawala sa akin si Amanda.
Wala siyang narinig na tugon, kaya muli siya nagpatuloy sa pagbabaka sakaling magbago ang isip nito at pumayag sa pakiusap niya. Rafael, alam ko may deal tayo 4 years ago, pero wag mo munang isipin ang bagay na yan ngayon. Anito habang pinanonood ang anak na pabalik na sa gawin nila. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong sabihin mulat sa akin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya, mga ayaw at gusto ni Amanda. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ng kooperasyon mo. Tumingin sa kanya si Rafael. Gusto kong mas makilala ang anak natin at kailangan ko ng tulong mo. Ito na ba ang simula ng pagbuo ng masaya nilang pamilya o ito ang simula upang harapin ang naging kasunduan nila? Paano ang gagawing hakbang ni Rafael upang mas makilala ang kanyang anak na si Amanda? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia at Amanda? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!